Aquarius, hi! Welcome to Mr. Queen PH at titingnan natin kung ano ang energies na parating sa inyo ngayong new moon in Taurus sa May 8, 2024, 11:21 a.m. Philippine time. So if you're living outside of the Philippines, i-check nyo na lang kung kailan yung eksaktong oras at araw ng new moon sa inyong lugar. Ayan, so mas maganda na panoorin nyo to sa perspective ng inyong rising sign dahil mas accurate yan. Although pwede pa rin naman kayong mag-resonate sa inyong moon sign at sa inyong sun sign. So, pero kung gusto niyo malaman kung ano ang inyong rising sign, meron tayong link sa description at sa pinned comment. I-click niyo yan, tapos maglagay kayo ng information about your date of birth, place of birth, and time of birth. At ika-calculate na ang inyong rising sign. So, kung hindi kayo Aquarius rising, panoorin nyo kung ano yung sign ng inyong rising. Dahil mas accurate yon. Okay, so for you Aquarius, ang new moon in Taurus ay mangyayari sa inyong 4th house, which is your home life, your family life. And also real estate, your foundation. Maaring ito yung inyong attention, focus ng attention ninyo during this time. And then, yung energy kasi ng Taurus, this is a fixed earth sign. So, this is very grounded and stable. Pagdating sa inyong mga pananaw sa buhay, pagdating sa money, sa finances, I think mas gusto nyo na mag-invest ngayon sa inyong tahanan. So, yung iba sa inyo, maaring lilipat ng bahay or bibili ng bahay, pwedeng para sa sarili ninyo, para tirhan nyo, or para gawin yung business, no? Yung mga gusto magpaupa dyan, ganyan. So, this is being practical, productive. So, yung iba sa inyo, pwedeng may mga ipaparenovate kayo sa bahay nyo or magre-rearrange kayo ng furnitures, may ipapaayos kayo. Kumbaga, mas magiging productive kayo sa bahay, lalo na kung you are working from home, no? Kung trabaho nyo, online job, o kaya trabaho nyo, home-based, ganyan. And Venus is also here. So, Venus is the planet of love, money, yung mga needs mo rin, maaring you will also focus on loving yourself more. Maaring self-love, self-care, ganyan. May mga gagawin kang activities para mas alagaan yung sarili mo. Yung iba, papasalon, pupunta sa spa, magpapaspa. Pwedeng isasama mo rin yung family mo, or pwede namang magbubook ka ng appointment na sa'yo mismo pupunta yung masahista or yung technician, nail technician na mag-aayos ng manicure, pedicure. Ayan. So, Jupiter is also here sa iyong 4th house. Jupiter is the planet of expansion, abundance, opportunities, prosperity, and good luck. And Uranus is also there. So, meron tong conjunction. This is going to power up your home life. So, maaring meron kang mga bibilihin ring mga gamit sa bahay. It's more about expansion eh. So, maaring yung iba sa inyo, kung malaki yung lupa ninyo, magdadagdag pa kayo ng bahay sa likod, o kaya bibilhin nyo pa yung katabing lupa ninyo. Oo, parang ganon. So, yung iba, very abundant yung home life ninyo, yung family life ninyo. Yeah, this really makes sense kasi meron tong meron siyang sextile sa 2nd house, which is your money. The house of your money, your finances, your possessions. And Saturn is also here. So, Saturn is the planet of discipline, time, karma, structure. So, kung kayo ay meron ding inihintay na, let's say, titulo, bayad, upa sa inyo, pera, or anything na may kinalaman sa bahay ninyo, during this time, makukuha nyo yan, no? Kasi itong Saturn is the planet of time. So, maaring may mga na-delay na pagpaprocess ng lupa, na-delay na pagpaprocess ng titulo or bayad sa lupa. Yan, makukuha nyo na. Bayad sa bahay,
Or yung iba naman, if you are into real estate, maaring yung commission nyo na-delay dati, so ngayon makukuha nyo na. Kumbaga may ipon siya. So pag naipon, mas malaki yung makukuha mo, 'di ba? At yung iba sa inyo, hindi nyo ina-expect na makukuha nyo agad or makukuha nyo na at hindi nyo ina-expect na gano'n na pala kalaki yung makukuha nyo. So masa-surprise kayo. So meron kayong pang shopping. Ayan. So may opportunities for you there to add more sources of income. Lalo na kung ito ay home base. Ito yung tipong kahit nasa bahay ka lang kumikita ka ng pera. Marami ng ganun ngayon, no? Nag-online content creation, pwedeng online selling, virtual assistants, yung mga freelancers, yan. So, yun yung mga opportunities for you. So, let's see what else. What kind of energies from your from tarot. And itong new moon is about new beginnings. So, you are going to increase your pleasure. So, parang I'm seeing someone na nagre-renovate talaga ng bahay na para mas maging komportable yung bahay na yon. So, yung iba nag-i-install ng mga aircon. Yung iba naman nagpapaayos ng kwarto nila. Bumili ng mas magandang entertainment system, mas malaking TV. Alam mo yun? Oh, you also have the Three of Wands. Yes, definitely this is expansion. Maari ring meron kang mga parating na shipment, no? Lalo na galing sa ibang bansa, baka nag-order ka sa Amazon or sa sa Etsy o kaya sa Alibaba at kung saan-saan pa, order abroad. Oh, you have the Empress. Oh, this really makes sense. There's abundance, prosperity coming in for you. Temperance, this is also healing and more patience. Ten of Swords. So, yung iba sa inyo medyo naging busy nung mga nakaraan, napagod, no? So, kung ano man yung mga pinagpaguran nyo in the past, ngayon, tapos na yan. At pahinga na kayo. Oo. It's time for you to relax, focus on yourself, improve your skills, your skill set, no? Yung iba sa inyo, meron kayong mga pag-aaralan with the Hierophant kasi this is the energy of a teacher, mentor na mag-a-assist sa inyo. So, ito, I think ito yung iba sa inyo masasakit yung katawan nyo no? Dahil sa siguro mga activities nyo in the past. And even yung weather ngayon sobrang init. So, kahit wala kang ginagawa, parang ang sakit sa katawan kasi yung init mismo, yan yung nagbibigay ng sakit ng katawan. Sakit rin ng ulo. Kaya yung iba, may gustong-gusto rin nagpapamassage. So, yung iba sa inyo magpapamassage kayo during this time. And also, itong Temperance kasi, this is about working on something. So, maaring meron kang niluluto. Not necessarily niluluto na literal. So, maaring may mga plano ka ngayon. Actually, hindi na lang siya plano kasi you are finally taking action on that. Kumbaga, parang inaayos mo na ngayon. Kumbaga sa pagluluto, tinitimplahan mo na. Oo. Para makuha mo yung gusto mong lasa. So, this can be any project that you are dealing with. Lalo na kung kayo ay nasa real estate, construction business, no? Ayan. Anything na related sa mga construction supplies or kayo ay nangungontrata ng mga bahay, engineer kayo, architect, ganyan. So, things are going to be more productive and expansive sa inyo. So, mas maraming darating na opportunities. Okay. Uy, new moon in Leo. It's your time to shine. Ayan. So, maaring, if you are a content creator, mas maraming followers, viewers, subscribers sa inyo. And kung ano man yung area or field ng work ninyo, ng career ninyo, mas maraming makakapansin sa inyo. Maaring i-acknowledge yung inyong galing, yung talents, yung skills ninyo. And you are going to be very proud of yourself, of your achievement. Yes, kasi pinagpaguran mo yan, pinaghirapan mo yan. So, kahit na yan yung pagpaparenovate mo lang sa bahay, magiging proud ka sa naging kinalabasan kasi alam mong pinagtrabahuhan mo yon. Whether ikaw yung actually na nag-ayos or nag-finance ka lang, still sa'yo pa rin yun galing, 'di ba?
Emotions are running high. Super moon. Ayan. So, maaring very intense yung emotions ninyo. Sobrang saya, sobrang fulfilled. Dahil sa mga achievements ninyo. Especially when it comes to your family life, home life. Ayan. So, that is your reading, Aquarius. Thank you so much. Bye!